Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang gabi po. Ito po ang latest update natin para nga po dito sa minomonitor natin bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility, at ito nga po ay posibleng maging si Bagyong Kabayan pagpasok nga po nito ng power line. At ayon nga po sa latest update ng European Center, ito nga po ay nagbago nga yung kanyang direksyon sa ating minomonitor dahil posible nga po ito magkaroon ng landfall scenario dito nga sa may parte ng Bicol region. Dadaan po yan sa coastal water ng eastern section ng Visayas at papasok po yan dito sa may parte ng Sorsogon, at dito po ay posible magkaroon ng landfall scenario. Pagkatapos po niyan, aangat pa po yan banda dito sa may Siroma at bababa naman po yan patungo dito sa may Mindoro provinces dahil nga po sa pagbugso ng northeast monsoon o yung amihan. Sa ngayon nga po, patuloy naman po nakakaapekto sa ating bansa yung amihan dito nga po sa parte ng extreme northern Luzon, at yung shearline naman, ito mapapansin nyo, yung shearline ay magdudulot po yan ng pagulan sa may Bicol region, Polillo Island, Quezon. Asahan po natin may mga pagulan. Dito po sa parte ng Batangas, meron din po yung mga pagulan. Dumako na muna tayo sa ating rain map animation kung saan dito nga po nakakaranas ng pagulan ang malaking bahagi ng southern Luzon at ang eastern section ng Visayas. Pagdating naman po mamayang alas 10 ng gabi, dito po mapapansin natin na tuloy-tuloy nga po makakaranas ng pagulan ang parte ng Bicol region, Polillo Island, Mindoro provinces. Dito po sa may parte ng Visayas, meron din pong mga pagulan. At kung mapapansin nyo, ito naman pong forecast track na nakikita nyo, ito naman po ay galing sa Joint Typhoon Warning Center. At ito nga po yung kanilang advance prediction, no? Sa ngayon nga po, magkalayo sila ng forecast track ng European Center. Dahil nga sa European Center, dito papasok yung bagyo sa parte ng Sorsogon at dadaan lamang sa coastal water ng Visayas. Pero hindi sila nagkakalayo ng bagong pag-asa DOST at ang Joint Typhoon Warning Center na dito nga ang pasok niyan sa parte ng Visayas. At pagdating naman po ng bukas, November 14, ng alas 3 ng madaling araw, tuloy-tuloy pa rin po makakaranas ng pagulan ang Bicol region, Visayas, Mindoro provinces, hanggang dito nga po sa extreme northern Luzon, Polillo Island, Quezon, magkakaroon pa rin ng mga pag-ulan. Iba yung pag-iingat sa ating mga kababayan dahil posible po tayong makaranas dyan ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Pagdating naman po ng alas 6 ng umaga kinabukasan, dito po mapapansin natin tuloy-tuloy nga po makakaranas ng pagulan dahil po yan sa shearline. Ito naman po yung forecast track prediction ng European Center. Kung mapapansin nga po natin, ito po yung kanilang inilabas na ito po dadaan lamang sa coastal water ng Visayas. At ito po papasok dito sa may parte ng Sorsogon. At pagkatapos po niyan, dediretso dito sa may parte ng Siroma. At bababa po yan patungo naman dito sa may Mindoro provinces. Dumako na po tayo sa ating advanced weather forecast. Ito nga po ayon sa ating advanced weather forecast, bukas nga po November 14, patuloy nga po na almost stationary yung pagkilos nitong si posibleng bagyong Kabayan. At pagdating naman po ng November 15, dito nga po possible ay pumasok na siya ng Philippine Area of Responsibility. Pagdating naman po ng November 16, dito nga po dahan-dahan pa po yung mag-intensify. Posible nga pong umabot yan ng tropical storm category. Pagdating naman ng November 17, mararamdaman na po yan dito sa may parte ng Surigao. At pagdating naman po ng November 18, ito po ay aangat dito sa eastern section ng Surigao. Kung mapapansin nyo, babagal ang pagkilos niyan dahil nga po sa pagbugso ng northeast monsoon at mayroong kasunod yan na panibagong low pressure area na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Pagdating naman po ng November 19, aangat na po yan sa eastern section ng Visayas. At kung mapapansin nyo, kaya mas magiging maulan dahil nga po
magsasabay sila nung shear line at yung bagyo, kaya mananatiling nagbubuhos ng matinding pag-ulan sa may Bicol Region, Mindoro Provinces, Palawan at halos buong Visayas ay makakaranas ng pag-ulan. Pagdating naman po ng November 20, no, ito na nga po yung pinakasentro niyan sa eastern section ng coastal water ng Visayas at tuloy-tuloy po tayo makakaranas ng pag-ulan. Aabot po yan hanggang sa parte ng Central Luzon. Pagdating naman po ng November 21, ito nga po yung mapapansin nyo, papasok po yan dito sa may parte ng Sorsogon at aangat yan dito sa may Siroma at bababa po yan dito sa may Mindoro Provinces. At yung low pressure area na kasunod niya na ito nga po ay nasa eastern section na po yan ng extreme northern Luzon at posible rin pong maging bagyo. Pagdating naman po ng November 22, no, mapapansin nga po natin patuloy nga po na makakaranas tayo ng masungit na panahon. Kaya iba yung pag-iingat sa ating mga kababayan dahil delikado pa rin po itong si Bagyong Kabayan. Dapat po nakapaghanda na po tayo para po sa posibleng pinsala na maidudulot ni Bagyong Kabayan. Inuulit ko po, yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang posibilidad na magbago po yan. Kaya manatili tayo tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman po natin kung ano pa nga ba yung magiging pagbabago ng senaryo nitong si Bagyong Kabayan. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.